Magandang araw. Ako si Dayan, taga Bulacan. Pero ngayon, nandito na ako sa Quezon City. Itong kwento ko pong ito ay nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Noong nagrent ako sa isang apartment sa Makati. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar. Malapit kasi ang dating trabaho ko sa apartment na yon. Kaya doon ko napiling magstay. Tapos medyo mura na rin. Maganda din naman yung mga lokasyon dahil malapit sa lahat. Pinili ko ang isahan na room dahil introvert ako. Mas gusto ko na mag-isa. May bed space din naman at puro mga estudyante ang nagre-rent. Parang halos lahat ng mga estudyante ay college dahil may malapit na school din doon. Maayos at tahimik ang stay ko kasi nakatagal ako doon kahit papaano. Nasa second floor ako at hanggang fourth floor naman yung buong building. Hanggang sa gabi-gabi na akong nakakarinig ng mga kalabog na parang sa itaas yun ng room ko. Tuwing gabi yun kaya nakakabulahaw talaga dahil oras yun ng pagtulog. Hindi ko na lang ito pinapansin. Nagtataklob na lang ako ng unan at pag ganon ay nakakatulog na din naman ako. Hanggang sa araw-araw ay mas lalo itong lumalala. Mas lalong umiingay. Parang may nag-aaway. May sumisigaw. At may babaeng umiiyak. Napupuyat na ako. Naiinis na ako noon. Kaya isang gabi ay nagdesisyon akong akyatin sila sa third floor. Sa hagdan ay may nakasalubong akong isang estudyante. Nagtanong ako sa kanya kung anong nangyayari at bakit parang may nag-aaway. Nagulat din ako sa sagot niya. Po, wala naman po akong naririnig. Umalis na ang babae at naiwan ako sa itaas ng hagdan. Iniisip kong, wala ba silang naririnig? Kahit ako ngayon ay mayroon pa rin naririnig. Lumapit ako sa pinto ng room, kung saan nagbumula ang ingay. Mas lalo itong lumalakas, lalo na dito sa buong third floor. Nagtataka na ako, hindi man lang nagrereklamo ang mga tao dito. Imposibleng hindi nila yon napapansin. Kumatok ako. Pero hindi ako pinagbuksan. Saglit ay nawala ang mga hiyawan at lagabog. Alam na siguro nila na nakakabulahaw na sila. Kaya buti naman at tumigil na. Bumaba na din ako at bumalik na sa kwarto ko. Napaidlip na ako noon. Maya-maya ay napabalikwas ako dahil mayroong bumulong sa akin. Tulungan mo ko. Isang babaeng umiiyak. Humihingi ito ng tulong. Kasabay noon ay may kalabog na naman at may mga nababasag. Parang mga baso. Hindi ko alam kung mga estudyante ba yun na nagre-rent sa itaas. Iniisip ko na lang na baka nagiinuman sila. Pinagsawalang bahala ko na lang. At yung narinig ko namang bulong, baka nananaginip lang ako. Nasanay ako na ganun gabi-gabi. Mga awayan, mga sigawan, mga nababasag na kung ano. Pero ang hindi ko kinaya ay yung paulit-ulit na may bumubulong sa akin at paulit-ulit na paghingi nito ng tulong. Saktong off ko noon at nagdesisyon akong akyatin ulit yung kabilang room. Gusto ko lang malaman bakit lagi na lang silang nag-aaway. Pagsasabihan ko lang sana. Nang maya-maya ay may babaeng lumabas doon sa kwarto. At agad din naman niyang sinarhan ang pinto. Ngumiti siya sa akin. Ngumiti din ako at nagpakilala. Nagpakilala din siya. Si Jenny. Pamilya pala sila. Kasama daw niya ang kanyang asawa
isang anak. Matagal na daw silang nagre-rent dito. Sila ang pinakauna. Mukha naman siyang mabait. Nahiya akong itanong kung bakit sila nag-aaway ng asawa niya. Baka isipin ay nakikialam ako. Umalis na din ako noon at bumalik na sa kwarto ko. May isang gabing tahimik lang. Himala at hindi sila nag-aaway ni Jenny at ng asawa niya. Mahimbing din ang tulog ko noon. Hindi din ako ginambala ng bumubulong sa aking babae. Isang araw paglabas ko ng kwarto ko, nagulat na lang ako dahil nasa labas ng kwarto ko si Jenny. Nagulat ako dahil wala naman akong natandaan na sinabi sa kanya kung saan ang kwarto ko. Nakangiti lang ako. Binati ko siya at sinabi ko na aalis na din ako dahil may pasok pa ako sa trabaho. Tumango lang siya. Pag-uwi ko sa apartment, andun na lang ang gulat ko dahil si Jenny nakatayo pa din sa labas ng kwarto ko. Umiiyak siya. May pasa siya sa muka. Pinapasok ko siya sa kwarto ko. Sinaktan ka na naman ba ng asawa mo? Tanong ko sa kanya. Umiiyak lang itong tumango. Kumuha ako ng yelo at inilagay ko ito sa panyo ko. Idinampi-dampi ko yun sa mukha niya na may pasa. Sinabihan ko siya na isumbong sa pulis ang asawa niya para matigil na ang pananakit sa kanya. Tumingin lang siya sa akin at maya-maya ay nagpaalam na din siya dahil baka daw dumating na ang asawa niya. Nag-aalala ako kay Jenny. Sabi ko pa nga, pag may narinig pa akong awayan at sakitan, ako na ang magsusumbong sa pulis. Pero awa naman ng Diyos, wala namang gulo na nangyari. Araw-araw ko nang nakakausap si Jenny. Naging magkaibigan kami. Minsan nga ay nagstay pa siya dito sa room ko at sabay kaming kumakain. Ilang buwan din na ganon ang nangyayari. Pero dumating ang araw na hindi siya nagpapakita sa akin. Nag-aalala ako sa kanya. Baka kung ano na ang ginawa sa kanya ng asawa niya. Kaya pinuntahan ko ang kwarto niya at kumatok ako. Tinatawag ko ang pangalan niya. Nang maya-maya ay maabutan ako ng caretaker ng building, si Kuya Mike. Tinanong ako nito kung bakit ko kinakatok ang kwarto na yun. Kuya Mike, si Jenny po kasi, ilang araw nang hindi lumalabas. Nag-aalala lang po ako. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Kuya Mike. Matagal nang walang nagre-rent dyan. Ginawang stockroom na lang yan eh. Nagulat ako at natakot. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita noon. Nalito ako. Paano walang nagre-rent? Nakita ko nung isang araw na dito sa kwartong to lumabas si Jenny. Isasama ko bukas dito si tatay. Siya kasi ang nakakaalam ng story dyan sa kwarto na yan, sabi ni Kuya Mike. Bumaba na ako at pumasok sa kwarto ko. Hindi ko talaga alam kung maniniwala ako kay Kuya Mike. Patulog na din ako noon at nagsimula na din ulit ang lagabugan sa taas. May sumisigaw, umiiyak, may nababasag na kung ano-ano. Parang sasabog na ang ulo ko. Hanggang sa nakatulog na ako at doon ay nanaginip ako ng babaeng humihingi ng tulong. May umiiyak na bata. May lalaking galit. May hawak na tali. Hindi ko makita ang mukha nila. Malabo.
Kinaumagahan ay dumating na ang tatay ni Kuya Mike, si Mang Pedro, ang dating caretaker ng building. Medyo may katandaan na rin siya. Agad-agad ay tinanong ko sa kanya kung totoo bang walang nagre-rent doon sa kwarto. At ang sabi niya ay oo. Ilang dekada nang hindi pinaparentahan ang isang kwarto na yun dahil sa tuwing malalaman ng mga tenant ay umaayaw sila. Merong naninirahan ng matagal sa kwartong yan. Isang pamilya. Si Mario ang padre de pamilya. Si Jenny ang ina. At ang 3 taon nilang anak na si Lilet. Masayang namumuhay ang pamilya na yan. Yun nga lang, isang araw ay nagbago ang pakikitungo ni Mario. Lagi silang nag-aaway ni Jenny. Nagkakasakitan hanggang sa humantong na sila sa isang malagim na pangyayari. Kinuha ni Mario ang buhay ni Jenny. Itinali nito ang leeg dahilan para hindi ito makahinga. Natagpuan siyang nakabikte. Ang anak nilang si Lilet ay natagpuan sa timba at nakalublob ang ulo. At si Mario ay natagpuang may hawak na kutsilyo at may laslas ang pulso. Maraming naging iba't ibang bersyon ang kwento ng pamilya nila. Na ng babae raw si Mario at nahuli ni Jenny. Si Jenny daw ang pumatay sa pamilya niya bago siya nagbikte. Tumayo ang balahibo ko nang malaman ko kung ano ang nangyari sa pamilya nila. Nagulat ako ng sobra dahil ang lahat pala ng naramdaman ko simula una ay pagpaparamdam pala ng multo ng nakaraan. Sa mga lagabog, mga sigawan, mga pagbabasag ng kung ano-ano, sa mga iyak at mga bulong na paghingi ng tulong. Lahat iyon ay ang multo ng pamilya ni Jenny. Si Jenny ang nakausap ko at nakasama ko ay isa palang multo. Pero bakit? Bakit sa akin siya nagpaparamdam? Nakiusap ako kay Mang Pedro na kung pwede ay makita ko ang loob ng kwarto na yun. Kahit saglit lang. Pumayag naman siya. Ramdam ko ang lungkot sa kwarto na yun. Sa kwartong yun namuo ang galit sa mga puso nila. Kaya naman nagsindi ako ng 3 kandila at nag-alay ako ng dasal para sa kanilang kaluluwa. Nawa ay mahanap na nila ang kapayapaan. Tanging dasal lang ang maitutulong ko sa iyo, Jenny. Pagkatapos po nun, ilang linggo ay napag-isipan ko na din na umalis na sa apartment na yon dahil mayroon pa ding mga paramdam tuwing gabi. Siguro ay may gusto pa talaga si Jenny at hindi siguro ako ang tamang tao na makakatulong sa kanila. Tawagin mo akong Ann. Ibabahagi ko lang sa inyo ang maikling kwento. Ang nakakatakot kong karanasan sa nirentahan kong kwarto taong 2019. Luma na ang apartment na yon sa Maynila. Tahimik ang lugar. Mura ang renta kaya hindi na ako nagtanong pa kung bakit walang masyadong tenant. 4 na unit lang ang nasa 2nd floor. Sa tapat ng unit ko ay room 2A. Laging sarado. Walang ilaw. Pero gabi-gabi, may naririnig akong katok galing doon. Iniisip ko, baka meron ng tenant. Alas 3 ng madaling araw. Eksaktong laging may kumakatok.
Sinubukan kong silipin. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Dahil sa paulit-ulit na gano'n ang nangyayari, nagtanong ako sa landlady, si Ate Tess. Sinabi ko sa kanya na gabi-gabing may kumakatok sa katapat kong kwarto. Bigla lang siyang natahimik. Mahina niyang sinabi, "Iha, wala namang nakatira doon, matagal na." Nagulat ako, kaya hindi na lang ako nagtanong ulit. Isang madaling araw, mas lumalakas pa ang pagkatok at doon ko napagtanto na hindi na sa room 2A nagmumula ang pagkatok. Sa kwarto ko na. May kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Nanginginig na ako noon. Hindi ko alam ang gagawin. 3:00 ng madaling araw. Sino naman ang kakatok noon sa kwarto ko? Hindi naman siguro ang landlady. Hindi ko pa din ito pinagbuksan. Maya-maya ay naririnig kong may umiiyak na babae. Nasa harap na ako ng pinto. Iniisip ko kung bubuksan ko ba. Nang maya-maya ay tumigil na din ang pag-iyak at ang pagkatok. Binilisan ko ang pagbubukas ng pinto. Nang makita ko ay nagpatay-sindi ang mga ilaw sa hallway. At may nakita akong basang yapak ng paa. Simula sa room 2A, papunta sa tapat ng kwarto ko. Kaya naman nagmadali akong sarahan ng pinto at nilak ko ito agad. Kinabukasan sa labas ng apartment ay may matandang nagtitinda ng dyaryo. Kinausap ko ito at nalaman kong dati pala siyang tenant sa apartment. Kaya naman inusisa ko siya, baka meron siyang alam at hindi nga ako nagkamali. Sa room 2A ay may isang babaeng nakatira. Matagal daw na wala ang babaeng yun. Ayon sa report ng mga pulis, natagpo ang wala ng buhay ang babae sa may malapit sa ilog. Napag-alaman na pinagsamantalahan pala ito at pinatay. Pagkatapos ay itinapon ang katawan sa ilog sa oras na 3:00. Ganun na lang ang takot ko. Naalala ko ang nakita ko ng mga yapak ng paa. Mga basang yapak. Ang pagkatok tuwing 3:00. Ang iyak ng isang babae. Marahil ay siya talaga yun. Siguro ay gusto niyang humingi ng tulong. Dahil sa nalaman ko ay nagdesisyon na ako agad na lumipat na ng ibang apartment. Masyado akong matatakutin sa mga ganito, pag-usapang multo. Mas gugustuhin ko na lang na umiwas. Okay na sa akin yung mga paramdam. Kesa dumating pa yung araw na magpapakita na talaga siya sa akin. Mas hindi ko kakayanin yun. Wala na akong balita doon sa apartment na yun. Sana lang ay wag na din siyang magparamdam sa iba pa. At sana ay matahimik na din ang kaluluwa niya.